views and opinions expressed in the podcast are our own and do not represent that of our places of work nor the Catholic Church. While we make every effort to ensure that the information we are sharing is accurate and sincere, we welcome any comments, suggestions, or correction of errors. Nandito na naman tayo sa isa nating episode. Sa tingin ko, napapanahon ito. Kaya wag natin patagalin pa. Muli, Sige. Teka, hindi pa Ako tayo po nag-introduce. oo nga eh. Hindi pa tayo nag-introduce. Ayan na, go. Ako po si Russell. At ako naman po si Lennon. Welcome dito sa Sa Tamang ating- Usapan. Okay lang yan. Welcome sa Tamang Usapan. Usapang may tama. Yo. Ayan. Kumusta people of the internet? Oo nga, isang linggo na naman at bukas sasabak na naman tayo sa isa na namang linggo ng labanan at pakikibaka sa buhay. Kayang-kaya po yan. Kahit na ano pa mang hirap ay kayang-kaya po natin yan. Ano lang po tayo. Persevere at ano lang talaga. Pagsusumikap lang talaga, no? Laban lang po. Totoo. At kapag masyado nang nakakapagod ang routinary na buhay, tandaan po ninyo, hindi po kayo nag-iisa. Kasama niyo po si Leno at Russell. Nandito lang kami. Yan. Exactly. Nun, Ano, Sel? Eto, bakit ganun? Ano yon? Bakit mahirap mag-sorry? Naku. Mahirap talaga yan. Lalo na kung ano. Di ba sinasabi nga nila pag mataas ang iyong fried chicken. Sabi nila ang theologically, no? When I was a young sacristan sa isang parokya dyan sa may Taguig, meron kami in-invite na resource person sa aming hindi gago. Pagkasama na tayo. Ba't ganun? In-exclude. Nasanay, sorry. May isa tayong recollection noon na in-invite natin sa COA, Knights of the Altar, yung COA. Hindi po yung Commission on Audit. Sa COA, in-invite natin yung aming values teacher, no? And apparently, during the time, and I think even until now, she is an Opus Dei affiliate or associate. Piyesta nila bukas. Yeah. She's been teaching values since, I think, since ever. Sa school namin. Then, she posed a question, what was the first sin? And, syempre, during the time, parang confident ako to say na, yes, it's a no-brainer. It's pride. Tapos she corrected me. Ano sabi niya? Sabi niya no. Pero hindi niya sinabi yung sagot. So I got a little bit concerned about that. Na parang, teka, baka unorthodox na ako kasi all this time, what I knew, it was pride. Di ba? Yun ang kadalasan na sinasabi sa atin eh. Yeah, Augustine of Hippo would say that pride made angels into devils, and it is humility that made humans into angels, diba? Parang there is a very vast discourse on pride in itself, like theological discourses. So, exactly. Naalala ko yun dito sa ating kwentuhan ngayon kasi
Oo nga 'no, what if I was just too proud during that time that I had to be, confronted with my own pride, 'di Ah, ba? sabi nga It's ng a mga bata ngayon ano ka kasi nun, tsubibo. totoo 'no, grabe parang know it all and ano. Ewan ko ba bakit ako naging gano'n, parang simple lang naman yung pangarap ko sa buhay nun. Pero grabe yung obsession ko na malaman ang maraming bagay. Thankfully nandun si Lennon, si Michael at si Luke na nakaintindi at tumanggap sa'kin. Kasi kami rin po. Yeah, Yun naman, proud. helpful din naman yung thirst for knowledge, especially yung mga panahon na yun. Kasi wala tayong matututunan kung hindi tayo naging curious and siguro sumobra lang ng konti minsan. Totoo ang dami kong kaaway nun 'no, tangina parang Combative ka kasi nun, Sel. hindi ako sa well siguro yeah, Di ba? hindi ma-acknowledge eh 'no, that's pride. Pero usapang pride tayo ngayon nun. Yan, usapang pride. Magmamarcha na ba tayo? Sorry. Puwede. Yeah, we will be dealing about pride in so many facets. Yeah. So it's not what you're thinking only, hopefully. So we will be dealing with pride, yeah, in every facets, yeah. Pero I think it's high time for us to also discuss about the phenomenon of what we call as the Pride Month, Culture? no? Pride Ah, culture, no? In the realm of various facets, no? In various facets rather. Sa tingin ko, we may want we would like to share at least our thoughts on this phenomenon. To begin with, non dati kasi napaka-judgmental nating mga tao. uy. Like we Simula po sa amin. really yeah, tayo, no? We simply judge people, especially yung mga hindi natin kilala. Alam mo yun, yung ang Oo. ang pinakamadaling i-judge sa tao hindi yung kilala natin, eh, yung hindi natin kilala. And parang sa tingin ko, ganun talaga siguro. Yung mga taong maraming sinasabi, yun yung mga taong walang alam talaga sa tunay na nangyayari. Di ba may kasabihan nga sa Tagalog na ano, yung latang walang laman, yun yung maingay. In a way, Yes. ganun din yun eh. Pag wala kang alam dun sa konteksto, sa nangyayari, marami kang komento, marami kang nasasabi, at kadalasan ingay lang yun ng lata. Hindi talaga siya yung ingay ng latang may laman. Oh, except dun sa may laman na corned beef tas binato sa ulo mo, maingay 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 talaga talaga siya yun. kasi masakit, eh. All levity aside, we have been so harsh to people tapos here comes our philosophy years with, well, they're all dead so they can be easily mentioned without us, Copyright strike. getting litigated. Sabi ng aking professor na si, Gwen Barde, sabi niya, what the postmodern philosophy brought about sa society, what made it so revolutionary is that it gave birth to philosophers of difference. Oh, very ano, So, Derrida. yeah, people like Heidegger, Martin Buber, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Emmanuel Levinas. Um, these people are philosophers of difference. Ang sinasabi nila, different kasi tayo sa isa't isa. So, we are more different from one another than we are all the same. Kasi 'di ba, may tendency tayo na we are all the same kasi we are all God's children. Ito. We are all 'di ba? We are all members of the human race. We are all I mean, sorry hindi siya mocking of the religious sense. So, totoo naman, ako personally I agree. Kaya may disclaimer to sa unahan. We are all God's children. Totoo naman yun. Pero ang point nga is, dahil sa mga ganong klase ng dictum, we tended, no, as one human race, we
we began to be violent towards one another. Like, we are all like this. So kapag hindi ka ganito, you will be outcast, you will be persecuted, and worse, you will be killed. And we have been like that until the the advent of what we call as this, no? Our contemporary milieu, contemporary society, where we became more, I think the right word is, tama ba nun? The right word is we became more tolerant, Oo, yan ang keyword, no? I tolerance. mean, yung tolerance, yung acceptance, mas defined Mhm. during this time. And dahil sa development na to, we somewhat grew in our mindset with our ways of addressing certain social issues, particularly gender roles, sexuality, and the like. So, sa tingin ko, nandito tayo for a purpose. Nandito tayo for a reason. And the emergence of the pride culture maybe, may not be, a welcome development for us all to improve as a society, as individuals, hindi lang to be tolerant but to be really more mature in our witnessing of the faith, at the same time in being persons or people for people. 'Di ba merong, hindi ko alam kung anong school 'yan pero merong school na ang dictum niya is ano to be a person for others or to be man for others. I think it was the Jesuits, pero I'm not really that sure. Ako kasi Claretians kasi. Ano kasi Claritian. ako produkto ako ng mga Claretiano and obviously commercially kalaban yan nila Lennon. Yun um, man for others, women for others, woman for others. Sa tingin ko, mas nag-grow yung understanding natin as people being with others, yung meet sign ni Heidegger, being with others in this little place called Earth or Cosmos. Nun, baka meron kang mas theologically sound. Kasi si Lennon, gaya nga sabi ko Oo sa talaga, previous episodes, teologo na to si Lennon. So, yung mga medyo mga dangerous kong thoughts, si Lennon yung taga-strike ng balance. Nun, baka meron kang diyan, inputs. Yan. Ito na, simula na ng aking ng period na pwede na inyong mag-grab para mabash na ako. Hindi, joke lang. Napag-usapan na rin naman natin ito, itong pride culture baga na tinatawag na ngayong June ay talagang makikita natin na talagang ladlad na ladlad, no pun intended, na 'di ba? Dahil nga Pride Month daw di umano. Ito nga ang mga nakaraan, kahapon, I was scrolling through Twitter, no? And there was only two types of news na nakikita ko nun sa Twitter kahapon. It's either yung coup d'etat sa Russia, sa Russian Federation, or yung especially sa Philippine news. Kasi magkakahalo na yung mga news sa akin May European, hindi ako masyadong babasa ng American news. May Commercial, European. tinututukan ko din yun Nagulat ako Di ba? Grabe. Parang yun, parang tawag dito, parang pelikula lang, di ba? Parang It's something na talaga. It really, ba tawag dyan? Nakakapukaw ng atensyon. Oo. Yung apparently merong mutiny doon. Anyway, we pray for the safety of the Filipinos there and of course, every person. Sa lahat, oo. Anyways, bukod doon sa sa issue na yon, ang nakikita ko rin kahapon na napakaraming balita, especially coming from the Philippines. Actually, sa lahat ng balita na nakita ko na Philippine media yung nagbalita, isa lang yung nakita ko ang balita tungkol sa sitwasyon sa Russia. Siguro dahil din malayo dyan sa Pilipinas, kaya hindi masyadong concerned yung mga tao. Pero dito, concerned na concerned kami.
Pero, ayun nga, yung isa talaga na ang balita ay tungkol nga dyan sa Pride Month. Yung March, yung kung ano mang pinirmahan nila dun sa Quezon City na bagong batas, yung mga politiko na ngayon ay puro tawag dito, makukulay ang kanilang mga profile pictures. May mga brands din na makukulay ang kanilang mga profile pictures, no? Pero siguro before ako magsimula, maganda yung yung preface ni Russell kanina eh. In these types of conversations, we have to be mature. Kasi nga, kami ni Russell, we have been on that stage of being maingay lang, of being judgmental lang. Sabi nga 'di ba ng ng isang segment ng original, ng legit na Itbulaga, bawal judgmental. So there was a time in our lives na we have been too judgmental talaga. And we accept that we are really confessing that na naging judgmental din kami. On that time, para sa atin ang magandang issue ay black and white. Kapag pag gay ka, kapag meron kang same-sex attraction, automatic, excommunicated, bad, masama, impyerno. Ganon yung aming mindset doon. Pero siguro we have matured na rin naman. I will not dare to say na we have matured really. 'Di ba? Yung fully na. Kasi we are still growing day by day. Pero we have went from that stage of our lives na ang mentality natin yun mas open na. And in this time of conversations, in this type of conversations, I think yun yung pinaka-importante. You have to have a mature mind, not a reactionary one. No, either reactionary against or reactionary for, 'di ba? Kasi ganun po ang kaya nga po ito tamang usapan eh. Ganun po ang usapan. Hindi po ito sigawan, hindi po ito sagutan. Ang usapan is being open to the other person yung sa kausap mo. So ito yung yun yung pinakaunang dapat nating ang fundamento ba nung para magkaroon ng maayos at matinong usapan sa ganitong mga topic kasi controversial. E di, punta na tayo doon. Ito na nga, haba nung aking di ba? Nag-intro ka na, may intro pa ako. Di ba? Pero disclaimer not every person will be like Lennon and Russell, no? So, ngayon pa lang, mag-heads up na kami, or if apology is in order, we'll apologize kasi not all people will deliver. Think like us, no? So, no, don't expect them to be like that. Yun. Kung iba rin po yung inyong opinion, we will be very glad kung mag-comment kayo, kayo ng mag-send kayo ng inyong mga voice messages. Nakita nyo dyan sa baba sa description kung saan kayo pwede mag-send ng voice messages. Anyways, ayun nga. Itong recent lang to kung tutusin na culture nitong pride movement, itong pride culture na tinatawag, no? Siguro hindi ako sure pero I think nagsimula to, at least yung flag nagsimula nung 78 sa US. And then from there, nagano na siya, nag-disseminate na siya sa mga Western culture countries, no? Tayo sa Pilipinas, kakaiba ang lugar natin kasi nasa Asia tayo, nasa Asia tayo, but at the same time, we are more oriented culturally sa West. Totoo naman yun, di ba? We are not actually promoting any ideology or hindi naman. Life or line of thought saying Hindi naman taga-comment lang kami. Oo, komentaryo lang tayo. Hindi natin sinasabi na one way of life or one line of thought is better than the others. Pero at some point, we really have to make a stand na in a way, teka, some things are way overkill or just too much for human society as of the moment. And yan ang gusto kong sabihin. Sa tingin ko, kailangan natin kumalma from time to time. Ayun nga eh. Kaya we have to have mature minds. Indeed. Para maging kalmado. Importante yun.
sabi nga ni Russell na itong movement na ito ay bunga ng ating modern culture, modern society na mas tolerant, no? Very ano 'yun eh, keyword 'yun ng ano eh, ng postmodern society, yung tolerance. Kahit sa simbahan. Isa sa pinaka-controversial na documents ng Second Vatican Council. Una, sa lahat po, kung mayroon po mga nakikinig dito na traditionalist, hindi po yung Sacrosanctum Concilium. Yung sa liturgy, yun ang pinakauna at pinakamadaling na-approve. Ibig sabihin, lahat sila nagkakasundo doon. Ang pinakamahirap, bukod dun sa image of the church, yung Lumen Gentium, isa sa pinakamahirap ay yung decree sa religious tolerance pa lang to sa religious tolerance. Religious tolerance. Yan. Ano nga bang title nun? Religious freedom? Oo. Anong tawag nun? Ang title nun? Lumutan ko na eh. Dignitatis Humanae. On the right Ayan. of the Dignitatis Humanae. Ayan. Declaration on Religious Freedom, Dignitatis Humanae, on the right of the person and of communities to social and civil freedom in matters religious. Yeah. Yan. Kaya nga, diyan nagsimula yan eh, yung kultura ba ng tolerance. So from the 70s onwards, nagkaroon din ng movement nga nito to reivindicate din yung mga tao na they have same-sex tendencies na very stigmatized sa sa society. Kasi at saka daming naging mga biktima ng mga malulupit na mga nilalang na kahit ako ay hinahangaan ko. Kaso nga lang naging biktima sila dahil sa ganitong persecution, no? Halimbawa, si Turing, yung nag-imbento nung pinakaunang computer. Yung panahon yung World War II para para ma-decipher nila yung tawag dito, yung Enigma machine ng mga Nazis. Ano nga bang tawag dun sa kanya? Turing machine ata yung tawag nung sa inimbento niya. Yes, bago siya maging computer. 'Di ba? Parang Kaso nga lang, may movie yan eh. may movie yan. Cumberbatch yan eh. Si Benedict Cumberbatch, oo. Kaso nga lang, dahil gay siya at illegal nung mga panahon na yon, he was driven to suicide actually. May isa pa, na isang ayun talaga, pinapatay talaga yun ng Estado. Pinapatay ng hindi ko alam kung USSR na yung panahon na yun o Russian Empire pa. Yung composer na si Shostakovich ba yun? O sino na gano'n itong Nutcracker, nakalimutan ko na. Pero may isang sikat na composer ng classical music na dahil din meron siyang ganung tendency, bawal yun ng panahon yung sa Russia. Sinabihan lang siya ng Estado dahil mahal na mahal ka ng mga tao, di ka namin papatayin pero i-recommend namin na mag-suicide ka. So maraming naging biktima. Kaya nung mga panahon na ito ng tolerance, parang nagkaroon ng movement na teka, kailangan nating ipaglaban yung ating rights, yung matanggap tayo ng mga tao nang matigil na itong mga pagpupursige, uusig na ating nararanasan, which is good. Na tama naman talaga na hindi natin i-judge yung mga tao na hindi natin kasi violence yun eh. Nakitigilan yung violence, no? And then, doon nabunga yung kinuha yung term na pride kasi it's being proud of who you really are. Na ito yung aking nararamdaman, ito yung aking tendencies, hindi ko na siya itatago. Kaya kinuha nila yon, pinandera nila, di ba? Pride. Tapos, karoon na nga yung mga march na ganyan, tapos na-disseminate na siya sa Western society. Tayo sa Pilipinas na we are a weird country. We are an Asian country with a Western culture or at least Western tendency culturally. Dumating yan sa atin medyo mas late. Kasi karamihan naman talaga lagi dumadating mas late sa Pilipinas eh. So, dumating yan. Feeling ko ngayon na lang eh. Oh yeah. Di ba? Mas late sa Pilipinas. Totoo yan. Madaming development sa society na nangyari na siya. Tapos aware ang Pilipinas pero hindi lang natin ina-acknowledge tapos late na. Oo. Best example,
Second Vatican Council. Second Vatican Council mismo, Like 70s na yan dyan na ano 1965, eh. well, accordingly, as as what most people, church people would claim, the Second Vatican Council, or ang tinatawag nating Vatican II, was promulgated by 1965 noon, 65. and No, dumating na siya sa 68. Pilipinas 1975, Oo. Nung 'di ba? bumisita lang si ano, si Paul the Sixth. Isa 'Di pang ba? magandang halimbawa yung ano, yung mga maskarilla. Sus, may ilang taon na kami ditong walang ano, mask na obligatory, 'di ba? Kailan lang tinanggal sa inyo yung obligation? So, may mga ganun ba? So, nagkakaroon na tayo ng ano, 'di ba? Socio-political commentary. Anyways, yun nga. So, dumating to. Ngayon, feeling ko, nakikita ko ngayon at least sa news dyan na nanggagaling sa Pilipinas. Mayroong movement talagang very vocal and very loud at the moment, di ba? Para to reinvindicate the rights of these people, di ba? Kasi tao naman talaga rin sila. We have to respect talaga yung kanilang tendencies, yung kanilang orientation. However, ito na yung controversial. Yung however ko, no? Sana, ang akin lang sana, na nagsisimula yan ngayon sa Pilipinas, sana hindi tayo mahulog doon sa error, doon sa excess na narating ng Western society, na narating ng pride movement sa Western countries. I mean, halimbawa ngayon, aware naman din kayo sa Pilipinas, halimbawa, mayroong na nun, from that, kasi ang origin lang naman talaga ng pride movement ay yung gays and lesbians, di ba? Kaya nga LGB nung una. Kasi, yun naman talaga yung origin eh. Tapos pumasok itong tinatawag nilang transgenders. Di ba? Hindi na tayo nag-uusap ngayon ng transvestite eh, yung nagbibihis lang ng pambabae o nagbibihis ng panlalaki. Ngayon talaga transgenders, di ba? Sabi nga nung iba, trans-economic. Kasi I'm a rich boy in a poor man's body. 'Di ba? Pero, Yun yung yun yung dangers kasi ng ah ito, just to say lang din, um, this is not a political discourse where we will be telling people kung sino ang tama or sinong mali or walang gano'n. It's merely commenting, no, on what we observe as a really emergent or highlighted na phenomena sa society natin ngayon. Kung itong mga listeners natin naghahanap sila ng mas talagang well-studied, very cogent and strong arguments, we are really happy to refer you to the finest brains of our times. You may freely search them in the internet. Pero yun nga, what we're just commenting here is the emergence of the culture and its implications, no, on how humanity will progress afterwards. Yung sinasabi ni Lennon kanina on religious freedom, and then eventual, 'di ba? Yung ang ganda nung analogy mo doon kasi doon natin makikita na tolerance is almost close to openness of hearts, of minds, no? Almost close to conversion. But at the same time, tolerance does not necessarily mean na acceptance of something that is no longer right, no? Yun yung interplay between kaya nga tolerant siya, no? Yung interplay dun na still meron pa rin tayong morality na ina-uphold, na hindi kinokompromiso. So, meron ngang definitions ngayon. Si Lennon siguro mas may-explain niya kasi nag-aral na 'to ng diretso kanoniko eh. Nag-canon law kayo, 'di ba? ah Tapos merong siyempre may systematic theology.
we embrace homosexual people, homosexual persons. We intervene, we offer assistance to those who are struggling, to those who find it hard to find their place in society kasi tama naman eh. Wala namang ano eh. 'Di ba sinasabi nga natin, as Filipinos, we are very sensitive towards our kapwa. Wala naman naghangad na maging most of us biologically, tapos yung nurture factors, dumating tayo, namulat tayo na naging ganun tayo. Na hindi natin yun kasalanan. And yet, still, meron pa rin tayong opportunities. No? It's never the end for all of us. Even to, ayun nga eh, sinasabi nga, it's the same challenge on the virtue of chastity. Now, for those who are not familiar with it, no, mga highly secular namin friends, no, chastity is, traditionally, we know it as merely not being too sexual about things. No? Parang ganun. Oo. Pero Tinatawag nilang purity minsan. Purity of mind, of heart, of body. Eventually, it grew. Our understanding of chastity grew into purity, as in holistic purity, like purity Holistic. of intention. Yun yung ano eh, isa sa mga natutunan ko sa novitiate nun, yung purity of intention. No, it's a non-sexual thing, but if you're doing things by mere selfish pleasure, like you do things, you preach, you perform acts of kindness, pero at your own ano lang, pleasure, parang gano'n, something like that. Ayan yan, Sel eh. May pagka-hardcore ang Christianity, yes. Pero may sense of fulfillment doon. Ang point lang naman doon is sinasabi nga ni John Paul II sa Theology of the Body. Pleasure, nandyan yung pleasure eh. As human beings, we have the strong tendency to maximize pleasure and reduce pain or suffering. Pero pleasure leads us to nowhere. And that's the very essence also of a healthy perspective on sexuality. It's beyond sexual pleasure. No? By expressing sexuality, masasabi natin sexual preferences, it's really beyond getting what we prefer or getting what we want, or wanting what we need or needing what we want. It's far effectual. It's far deeper than mere appeasing our appetite, our senses. It's beyond the senses. We may not be making sense right now sa usapang ito, pero we are really striving to at least make tamang usapang may tama, a safe space for everyone, no, na in this platform, in a theological or spiritual perspective, we are all sinners here. In the academic perspective, we are all learners here, or better yet, say we're all stupid here. No one here is learned. No one here is holy. No one here is better than the other. In the social perspective, we are simply people. Sana we may come to go deeper to what we simply want to feel, to experience. Sa tingin ko, yun yung tumbok ng aking discourse dito sa usapang ito nun. Siguro ang ganda na sila na ano mo yan, naipon mo yung mga yan. Tinake note to dito yung sinabi mo eh, para may mag-guide ko rin tong aking apportation, aking sasabihin, no. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa kasi baka iniisip ninyo ang daming sinasabi ni Lennon.
Parang di malinaw, para hindi masyadong hindi mahimay-himay at hindi magalit ang mga tao. May magandang sinabi si Russell tungkol sa term na nabanggit niya yung term kasalanan. Paglilinaw po, tendencies, sexual orientation, being gay or being lesbian is not a sin. Sexual orientation yun. Hindi yun ang kasalanan ang kasalanan ay defined as an action. A human action. 'Di ba? Ano yan Teka, meron po tayong ngayon excursus ng ng sa ethics yung pinagkaiba ng human action at ng acts of man. Acts of man yung mga ginagawa natin na unconscious or walang ethical significance. Halimbawa, toothbrush ka sa umaga o pagbangon mo sa umaga, mag-ayos ka ng kama. O yung paghinga. Yun ang mga acts of man. Pero mga tinatawag na human acts, yun ay nag-i-include ng human will. So, it's something that you willed, that you consciously chose. Halimbawa ay kung ikaw ba ay tatawid ng kalsada nang naka-red pa yung fencing, yun ay human acts. So ngayon, nandun ang kasalanan sa human acts. Hindi dahil sa orientation, hindi dahil sa ideology, hindi dahil sa ideas nga 'di ba? Hindi dahil doon. Wala pa 'yon. Pwedeng ganun yung orientation mo, pero you do not act on it, hindi yun kasalanan. Gusto ko rin po itong sabihin, hindi lamang doon sa mga may same-sex orientations, pero para rin po sa iba sa atin, para maunawaan natin, kasi we tend to judge these people na automatic na we condemn them dahil lang may orientation sila doon. 'Di ba? Sabi natin, kasalanan yan, yung pagiging. Hindi po kasalanan ng pagiging. Ang kasalanan ay yung ginagawa. So yun ang kinokondem ng simbahan, yung ginagawa, hindi yung pagiging. Nasa tamang usapan na lang din naman tayo. Let's be honest here. Napakaraming pari at religious na may same-sex orientations. Hindi yun sinasabi, hindi yun dinidiscuss, pero alam nating lahat yon. And that is normal. Yun ay hindi natin Kasi nga, sabi nga, ang ganda nung sinabi ni Russell kanina, I just want to emphasize it once again. Same lang naman yung struggle Especially sa amin sa religious halimbawa na we have the vow of chastity. Same ang struggle ng isang religious na heterosexual sa isang religious na homosexual. Magkaiba lang yung object ng desire. Pero same yung struggle, same yung vows, same yung pinangako namin sa Diyos na hindi namin gagawin, hindi namin i-act upon. Di ba? Actually, hindi nga siya sa hindi gagawin kasi kapag yun na nga yung problema even for seminarians, no? Special shout out dun sa aming isa sa mga pinaka-paborito naming kuya, si Kuya Glenn. Nag-suggest ng isang topic sa amin. Meron siya sinuggest Pero Suggest niya? so dun yung sa movie na yun. Oo nga pala. Yun yung point Sa Sunod yan, seminar information, masyadong fixated ang marami sa hindi dapat gawin. Iyan nga Kesa sa dapat gawin. Like, ay, hindi ko to gagawin kasi bawal ito. Kaya all this time, bawal. Then mai-introduce ka sa dictum or sa idea na masarap ang bawal, then you will do it. Then you will lose your identity. Yan na nga. Ginawa mo yung bawal then you will begin to define yourself over that bawal. I think it's more about the generosity of oneself na dahil mahal ko tong bokasyon ko, dahil mahal ko yung Diyos na pinaglilingkuran ko, I will gladly do this instead of doing the other way. Okay yan sila. It's a healthier perspective on chastity. Ang dami sabi, bawal mag-jackstone, bawal manood ng ganito. Tangina. Yun na ngayon nandito 'di ba? Tapos the more na ginagawa natin siyang taboo, the more na magiging desirable siya. Desirable, exactly. Siya for temptation 'di ba?
Kung meron siyang gano'ng klase ng ano, ng issue o deep-seated na concern, kasi growing up, he or she may have become somewhat, susceptible to abuses like that, or, meron siyang history dun. Or let's say, tamang usapan naman, sexually active siya. Tapos natin, suppress. Tapos naordinahan na. Nobody will tell him or her anymore what to do and what not to do. O sasabog na siya, magkakalat na siya. Then anong gagawin natin? Ililipat lang natin ang appointment, ang assignment. 'Di ba? Ayun na nga. So I think, a healthier perspective on chastity is, instead of being fixated with things not to do, baka naman, for the sake of the kingdom, we become more generous in doing things for the sake of the God we love, instead of doing the things that might hurt you. Ang ganda niyan, Sel. Sakto kasi, naalala ko, yan yung the week before po nitong recording ng ating podcast ngayon, nag-retreat kami. Yung retreat master namin this time was a priest named Father Jose Antonio Perez, who was the postulator general of the Society of St. Paul. So kung meron pong mga dati na nanghihingi ng mga relics doon na maraming magpadala, siya po yun. Siya yung mabait. Isa yan, ganda nung sinabi niya yun tungkol nung pinag-usapan namin yung vows. Sabi niya, kadalasan ang ating perception ng vows is renouncing things which is not. Lagi natin renounce mo yung ganito. Ang poverty ay renounce ng riches. Ang ay renounce ng hindi, sabi niya, ang dapat na focus dun imbis na renounce ay conquest. Ganda nung sabi na, generosity. So mas maganda siguro na nandun yung focus nga. So salamat dyan, Sel. Salamat sa apportation mo dyan. Kasi tama naman talaga. Minsan talaga na-fixate tayo dun sa mga bawal, mga hindi dapat gawin. Alam mo kung bakit Pero, nun? mhm. Kasi isipin mo, ito natutunan ko lang din 'to sa isang teacher ko na ng teacher namin ng English. Yung Ten Commandments, Oo. tatlo lang dun yung positive yung note, positive yung command, Lahat negative na yung nature, Thou shall not, 'di ba? And siya nagsabi, alam niyo sa tingin ko, ewan ko personal opinion niya siguro. Sa tingin ko yung Ten Commandments hindi siya para sa mga bata, para siya sa mga adults. Mhm. Adults in age and adults in faith. And teaching that into catechism for children is a little bit concerning. Bakit? Huwag kang makikiapid. Putang ina, ituturo mo sa bata, huwag kang Sa makikiapid. bata. Di ba? Parang gago. ang point doon, di ba? Huwag Nga, kang no? papatay. Mhm. Di ba? And di ba, Christ himself, if I'm not mistaken, di ba? Christ himself has made the commandments clearer to people like Mhm. us, no? To simple people, like lagi na sinasabi yun sa Matthean Gospel. He would say, "You have heard it said, Thou shalt not kill. But I say to you, if anyone calls his brother a fool, then he Mm. will be subjected to the judge. And if he calls somebody raka, he will be sent into..." Parang, di ba? Ang point doon is, we can improve our understanding every time, almost every time, as long as we are alive. We should not be fixated with what we just taught na this and that. Kasi imperfect ang teachers natin. No, the only perfect teacher is the divine master himself, di ba? Exactly. Pero tulad yan, sinasabi nga, this theme is a little bit close to my heart kasi when I was in my novitiate, few moments before I left for good, uh, I was tasked to teach catechism to children, and it has been a very challenging task for me. No? So sabi ko, what if, sabi doon, huwag kang papatay. You respect somebody, you respect your kapwa.
kang magsasalita ng masama laban sa kanya, kang magsasalita ng makakasira sa dignidad niya. Kasi in that way, pag minura mo siya, kapag nagsalita ka ng masama sa kanya, hindi mo nga siya sinaksak, hindi mo siya binaril, pero you killed something sa pagkatao niya, di ba? So, ano yung magandang ano doon? Ano, pinag-workshop ko yung mga bata eh. So, sa Oh. tingin niyo, ano yung magandang fifth commandment para sa mga bata? Sila nagsagot, igalang mo ang iyong kapwa. O, di ba? O, wag kang makiapid. O, wala namang mga shota yung mga yun, wala namang mga asawa yung mga yun. O, so, ano magandang sixth commandment? It's more of respect other people's relationships. Di ba? In that way, you communicate without distorting the message, without distorting the essence. Eh. Ganun din siguro sa pride. No? Madali lang sabihin na pride is the first sin, pride is a capital sin. People engaging with the pride culture are doomed already. But are they? How can we be really sure? It's very hard and it's very painful to realize nun na the people who are trying to get their redemption in this society are really working that hard to get that redemption. Yung reason behind it is that because many religious or spiritual people like us have deprived them of that hope for redemption in the next life. Ang dami na nating nabubuhay pa lang sila, we would condemn them. That's why they are trying to redeem themselves in this life so that they will live with no regrets in case something happens in the eternal life, and that is just sad. I think we are not meant to be like that, and the Lord in His goodness, in His mercy, in His infinite grace would not did not intend that to happen or to be the case for all his children, no? Ikaw, ano bang ano mo diyan, viewpoint mo diyan? We are also being victims ourselves, na tayo mismo yung naging victim ng pride. Because this religious pride na matatawag, no? Hindi eh, pangit yung term na religious pride kasi hindi yun dahil sa religion eh. Sarili nating pride yun. We think of ourselves as spiritually greater, superior to people, that we tend to condemn them, especially those na meron niyang tendencies, na merong orientations, no, ng same-sex attractions. Proud din yun. Pride din po yun. Mas masamang pride yun. Eh, yun nga eh. Kailangan kasi alam natin ano ba talaga yung kinokondena at ano yung hindi. Again, we go back to the maxim, no? We condemn the sin, we love the sinner. Di ba? Yun yung traditional maxim eh. Yun yung kadalasan nalilimutan natin. Tayo ng mga tinatawag natin sarili natin na spiritual people, religious people, we tend to forget that, no? Kaya ang nangyayari, tama, ang galing ng ano ni Russell. Kasi ang nangyayari, yung mga tao, ang reaction nila, okay, kung ganun pala, ay di sasamantalayin ko na yung ngayon. Ay, anuhin ko na. Ako na ay mag-e-enjoy sa mundong ibabaw. 'Di ba? So, hindi ko na i-consider yung eternal life kasi hindi naman pala ako ano na pala ako eh, lost case na naman pala ako eh. Yun ang nakakalungkot. Yun yung hindi. Kaya rin nagkakaroon ng excesses, 'di ba? Kanina sa discourse mo rin, Sel, nabanggit mo halimbawa yung usapan sa pleasure. We are living in a very hedonistic society, no? Yung ating kultura ay talagang nakabase at naka-concern talaga sa kung anong masarap. Hindi lang sa pagkain, hindi lang sa sexual. Kung ano yung para sa akin, ano yung beneficial para sa akin. Yun yung pleasure eh. That is our culture at the moment. Kasi yun nga eh. Yun ang problema.
Kasi nga, we are being for others. Hindi lahat ng ng tama, ng dapat mong gawin ay magiging masarap, ay magiging beneficial sa'yo. Sometimes you have to give something. You have to sacrifice something, di ba? Yun exactly. Kaya rin ito yung babalik tayo sa usapan ng kasalanan. Kaya ang sinasabi, ang kasalanan ay hindi yung pagiging kung hindi yung action. We do not condemn the person, we condemn the act. Kaya hindi natin pwedeng i-condemn na they identify as one. We can condemn kapag mayroong talamak na action, no? So, going back, ano naman sinasabi ko, naligaw na ako. Going back, sa pleasure, yun yung kaya bakit kasalanan ng ang homosexual acts? First and foremost, hindi, dati traditionally, sinasabi nila ang sexual acts daw ay, ang main purpose daw nun ay procreative. Hindi po. Sa canon law, ang sinasabi, sexual acts ay both procreative and expression of love of the couple, of the married couple, no? It's an act of giving yourself to another. And as part of that, nandun yung procreative process, nandun yung procreative dimension, no? Yung being open to life. Kaya nga rin po kinokondemn ng simbahan yung yung contraceptions tsaka yung abortion kasi we are closing off that possibility of life. Kaya rin hindi tinatanggap at tinuturing na kasalanan ng homosexual acts. Again, acts. Kasi hindi siya open for another life. Hindi siya open, siya ay bumabalik lang. Pleasure lang siya as is. Yun po yung problema. Hindi dahil sa yun yung kanilang orientation. Kasi minsan nako-confuse tayo Ang kinokondemn natin yung orientation kung gano'n at gano'n din naman po pala, mas marami pa po tayong dapat i-condemn na marami pong mga dyan, heterosexuals din, pero mas malalala pa. Yun po ang dapat natin i-condemn. Pero, ayun nga we have, then, yun, kailangan din natin iwasan din yung excesses. Sabi ni Russell kanina, yan, dahil sa ating spiritual superiority, sa ating tendency na mag-condemn ng mga tao, mayroong counter-reaction na para bagang, okay, kung gano'n, we enjoy at the moment, di ba? Yung tinatawag ng YOLO, di ba? So kung gano'n at gano'n pala, ito, tanggapin niyo kung sino kami, gagawin namin ito ganyan, tapos ipapamudmud pa namin sa inyo yung kultura, yung ganitong ayun, ingatin po tayo doon sa ganung mga sa ganung mga excesses. Ito yung halimbawa, ngayon, dyan sa Pilipinas, I don't think na ganun kalaki na yung issue pero at least dito, sa Europa, yung tinatawag na transgenderism. Kasi na rin sila ng kanilang mga rights daw o di umano na nire-reclaim na rin nila. Ang paradoxical, nagkakabanggaan ngayon sila ngayon ng mga feminists. Ng mga para naman sa rights ng mga babae. Kasi, halimbawa, sa sports halimbawa, yung may mga transgenders na nagsasabi na, you have to treat us as women. So, kung feminine sports, pwede kami sumali dyan. Physically, advantage yun sa kapag dati kang lalaki. Kasi physically naman talaga, hindi yun discrimination. Talagang physically, mas lalaki. Yeah, na biologically males, yeah. Di ba? Isa pa, ito. You know J.K. Rowling, di ba? Yung author ng ng Harry Potter. She's being vilified and ostracized ng mga campaigners at activists ng transgenderism dahil sa pagiging feminist niya. Dahil pinaglalaban niya na hindi kayo pwedeng mag-CR na kasama namin. Hindi kayo pwedeng makulong kasama namin. Dito, halimbawa sa Espanya, mayroong tanga kasi talaga yung ministra na yan. Kasi sila, extreme left na matatawag na party, no? Yung current government ay coalition ng center left saka ng extreme left. Itong ministra na to, ministra siya ng equality. Igualidad. So, sulat, di ba? Sulat siya ng batas.
para diyan Na sa transgenderism. na hindi pantay. Alam mo kung gaano kadali na mag-change ng ano, ng sa ano mo, sa dokumento mo ng gender mo? Pupunta ka lang dun sa ano, sa munisipyo pre. Sabihin mo lang, mag-declare ka lang. Hindi mo kailangan ng psychological test, hindi mo kailangan ng kasi dati may gano'n, eh. Kailangan mo ng psychological assessment, meron ka dapat mahabang pagkikipag-dialogue sa doktor, sa As mga long as you counselors. identify yourself as, the opposite ng Oo, sabihin mo lang current sex gano'n. mo ngayon, puwede na. Oo. Alam mo ang naging problema ay ganito, may mga preso halimbawa na nag-declare sila na babae sila. Yung iba kasi mas ano, eh, mas light yung ano, eh, yung buhay dun sa pambabaeng prison, eh. Yun yun. Eh, paano kapagka sexual aggressor? Subject Tapos, for abuse. 'di ba? Tapos bigla siyang nag-declare, "Ay hindi, babae ako." Nangyari yun, hindi dito sa Espanya. Parang sa hindi ko alam kung isa rin yan, eh, dito hindi ko alam kung sa UK o sa kung saan man. Nangyari yun, eh. May kaso siya ng sexual abuse, hindi lang sexual abuse ng ano, abuse against women, 'di ba? Parang physical abuse 'yun. Tapos nag-declare siya na babae siya. So hindi na siya pwedeng kasuhan ng ano, ng physical abuse against women kasi babae rin siya, eh. 'Di ba? May mga gano'n, eh, mga hindi pinag-isipan ba, mga populist, acts. So 'yun yung mga excesses. Tapos ngayon meron na yung para bagang sexualize din yung mga bata. Simula pa lang ng mga bata. Kasi daw kailangan daw ano, hayaan sila na they can choose whatever they want. Ang gender po ay hindi pinipili. Siguro yung orientation. Yung orientation puwedeng magkakaiba. Puwede ang gusto mo ay babae, ang gusto mo ay lalaki. Lagi ko ngang sinasabi ako ano ako, eh, lesbiano ako, eh. Kasi gusto ko rin ng babae. Joke lang dito 'yun sa community. Pero orientation 'yun, eh. Yung gender ko, biological 'yun. I can't choose that. So yung mga bata, especially yung mga bata, siguro pagdating ng araw, they can choose kung orientation talaga nila ganyan. Yun, eh, tatanggapin natin yun. Pero huwag natin silang i-sexualize, please. Huwag nating i-sexualize. Huwag nating ipilit at ipasok yung ating ano, tawag dito, yung tinatawag nila ngayon sa US na ano, 'di ba? Na gender ideology, 'di ba? Kaya rin ano, kaya kahit na para sa akin excessive din yung reactions ng mga ano, mga political pundits sa US. Medyo may punto rin, 'di ba? Parang kailangan iwas din tayo, no? Ikaw, Sel, dahil nagkakampa na yung kapitbahay namin, titigil muna ako magsalita. Oo nga, eh. Ano bang ano ngayon? Sa ganitong oras, ano bang ginagawa ng mga madre diyan? May ano na ata sila, baka evening prayers. Aga nga lang, I 5:30. see, I see. Vespers na. Ang, maraming mga magagandang ano diyan, points na nabanggit mo nun. Pero ang pinaka tumatak sa akin, eh, yung, we are making our society a better place for our children. Pero wala tayong karapatang mag-impose ng agenda natin para sa kanila. If they will discover it by themselves, ang role natin as adults ay to facilitate, no, to guide. Hindi natin itatakda sa kanila na, sige, sige, ganito, 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 ganito. Dapat ganito, dapat ganyan ka mag-isip. Otherwise, ang pinagkaiba natin sa previous generation na nagdulot sa atin ng maraming trauma. Walang ideology na perfect. Na walang ism na perfect. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat ng mga nag-introduce ng isms na yan ay mga tao. So never, at least we hope that you will not fall into that danger of absolutizing certain lines of thoughts or schools of thought. Kasi at the end of the day, kayo lang din naman sasaktan. Thank you din sa opportunity na to na meron at least kahit papaano at last one of the sensitive topics na natin sa society natin unti-unti natin napag-usapan.
Rest assured, hindi naman ito yung huli. So we will be, at least, kung meron kayong comments, we'll be asking for comments. This was one of the suggestions of our good friends, no, si Alaysa, si Alay. Thank you for introducing or for mentioning this topic to us. To our friends na identifying themselves as lesbian, gay, transgender, queer, we are here. In fact, at least for Denon and myself, there are no walls, no, between us. So we send you our embraces. Pero pagpasensya nyo na kung at some point, hanggang dun lang din yung aming understanding, hanggang dun lang din yung aming capability to embrace you. Educate us how to respect you, but let us also educate you to respect us and our beliefs, where we stand. There is a vast wisdom. Bakit society, not only the church, why society preferred to use tolerance than acceptance? And it's up to all of us to discern the wisdom behind it. No? Bakit hindi simply or blindly acceptance? Bakit tolerance? May wisdom doon. Hindi ko alam kung may suggestment ako for this week nun. Sa tingin ko, ang suggestment ko para sa mga ating mga kaibigan, take time to appreciate differences. Kung kayo, halimbawa sa setup nyo, kasi ni Lennon, nagtatrabaho na kami, pero baka may mga estudyante dito, pero kung sakali man, estudyante ka, tatrabaho ka, family man, family woman, take time to look at differences, and instead of looking at these differences with a negative perspective, try to appreciate na buti na lang magkaiba tayo. Imaginin mo kung lahat tayo iisa lang ang mukha. Imaginin mo kung lahat tayo iisa lang ang damit. Di ba? Walang kulay ang mundo. No? I think it's one of the paradigms or the ideas na pinopose or sinishare sa atin ng mga kasama natin sa LGBTQIA plus community, na dahil may differences tayo, we make the world more colorful, and we make all interactions more meaningful. No, but there is a far effectual, far deeper meaning in life beyond what we want, what we prefer, and even what we need, no, or what we desire. And it's all up to us to decipher, to discern that wisdom. Yan lang akin nun. Ako wala akong suggestment, pero meron akong panawagan siguro o address, no, sa mga tao. First, in general, para po sa lahat, especially those who consider themselves practicing religious, spiritual people, judge the act, not the actor. Judge the act, not the person. Da igual, yun nga sabi sa Espanyol Da igual kung ano man yan, kung siya ba ay may same-sex attraction o hindi. Hindi yun ang usapan. Hindi yun ang dapat mong i-judge. You judge basing on the action, on what he did or what he does. Yun. Nandun ang term na kasalanan, hindi dun sa pagiging. Para yan in general. Secondly, para naman po sa ating mga friends at sa mga listeners natin na maybe you feel na you are attracted, no, sa same sex ba o both. First, wala kang defekto. Hindi po yan defect, hindi yan sakit.
Okay, kalimutan na natin yung ganung mindset. Ano pa yun, 19 kopong-kopong pa yun. Alam natin ngayon na na hindi yan defect, okay? Pero hindi rin yan yung may mga nagsasabi rin na, hindi kasi ko, yung aking kaluluwa, yung aking yung soul ko kasi babae, nilagay ako sa katawang pang lalaki. Hindi rin yung gano'n. Okay, kasi yun, dualism yun. Hindi rin tayo naniniwala sa dualism. Ang tao ay hindi kaluluwa. Ang tao ay hindi katawan. Ang tao ay katawan at kaluluwa. Magkasama yun. Yun ang nagpapatao sa tao. Hindi pwede mapaghiwalay yun. Anyways, yun nga. Hindi yan defecto. You have to accept that. Now, paano naman yung sa paano kayo makipagrelasyon sa simbahan, sa Santa Iglesia Katolika? Pues, hindi kayo kinukondem ng simbahan. Ang sinasabi ng simbahan, ang kasalanan ay kapag nag-act ka doon. Kasi para sa simbahan, ang sexual acts ay always within marriage nga eh. So hindi lang actually yung homosexual acts ang pinagbabawal ng simbahan eh. Kahit yung sexual acts outside of marriage, pareho yun. Pareho yung pinagbabawal. Lagi lang tayong imbalance tayong tumingin. Lagi lang tayong parang feeling natin, mas masama itong homosexual act. Hindi, pantay yun na bawal. Bakit? Kasi sexual acts is always an act of giving to another the whole you and receiving the whole person himself or herself, thus opening up the possibility of life. Magkasama yung dalawang yun. Kaya nga ang definition nga ng Second Vatican Council ng Gaudium et Spes na kinuha rin ng Code of Canon Law sa marriage is a community of life and nakakalimutan ko anong tawag. Community and life ata, parang ganon. So, magkasama yung dalawang yun. Yung opening to life and being communal. Yung communion between the partners, no? So yun ang kinokondem yung acts. Okay, so hindi po yan defecto kung ano man yan. Ngayon, specific. Paano halimbawa kung ikaw ay nasa isang religious house o nasa formation ka, gusto mong magpare pero you are attracted to the same sex, no? Ito personal ko to. Hindi ito nanggaling sa kanumang dikasterya. Pero akin, siguro it's better to be honest, no? Kaysa magkubli. Be honest of what you are feeling. Be honest to yourself and to others din. Sa mga brothers mo na tatanggap sa'yo. Why? Bakit yung importante? Kasi malalaman natin kung paano yung ating action sa isa't isa. Kung hanggang saan yung limits, di ba? Kasi marami dyan nagtatago. Nagpapanggap pa. Gagawa pa ng mga di ba, ng facade na lalaking lalaki raw sila. Pero pag nabunot ang crush sa sa exchange gift, napakaraming magregalo. May pa-cellphone pa, may pa-iPhone pa, di ba? Halata naman, friend. Umamin ka na lang. Di ba? Para rin alam natin kung paano ba yung tamang interactions at alam mo rin sa sarili mo na paano mo ba makokontrol yung iyong di ba? Yung iyong orientation. And now, very specific na tayo. Nandun na tayo sa mga nasa formation. Di-interest na rin natin paano yung mga formators. Paano magdi-deal sa mga formands na may same-sex attraction halimbawa. Some years ago, naglabas yung dicastery ng Catholic Education ata yun, ng document about that. Medyo questionable yun. Maraming mga moralists tsaka kahit mga canonists na nagko-question doon kasi very vague yung yung kanyang specifications para dito sa mga, ang term niya ay persons with same-sex attractions, na kapag nagpe-persist pa rin daw, na obstinate pa rin daw sa ganong lifestyle, siguro kapag may mga may mga interpretations na very rigid, na talagang kapag meron kang same-sex attraction, hindi ka na palabasin ka na. Pero siguro mas magandang interpretation is yun nga lifestyle. So, kung yung orientation mo, you act upon that, tapos active ka, o kaya sabihin natin hindi ka active, pero you scandalize people, siguro meron kang mga
habits, meron kang mga ginagawa na you can scandalize other people, hindi lang yung mga nasa community mo, pero other people, yun kasi mas malala eh. Yun siguro yun, pwede yung maging grounds for expulsion. Pero, alam mo yun, when your foreman is open to you, thank God. Kasi nagtiwala sa'yo yung tao eh. If you think na, teka, problematic to, paano kaya to? Don't condemn, wag mong expel agad. Hanap ka muna, friend, ng ano. Baka kailangan lang niya ng makakausap, baka kailangan lang niya ng magpa-process. Diba? Again, katulad nga ng sinabi ko kanina, it's the same vows, it's the same promise para sa mga diocesans, diba? Ng chastity. Same yun. So, kung paano ka mag-act sa isang heterosexual one, ganun din yung pagtulong mo sa isang homosexual one, di ba? Para mai-live out niya yung gusto niya, yung feeling niya na call sa kanya. Na magiging ano siya, na hindi siya magkakaroon ng disproportionate na buhay, di ba? Within his desire and the other desire. So yun yung aking ano doon sa inyo po, sa inyong mga formators halimbawa. Siguro yan yung aking mga panawagan. So ayun, Sel, napakahaba ng ating ngayon, nating episode at napakaanghang, napakainit ng ating usapan. Kaya nga parang siguro kung mas healthy yung ating perspective sa human sexuality as individuals, as community, as a church, mas marami tayong ma-accompany ng mga tao na nandun sa struggle. Or baka nga ideally, maraming hindi magi-struggle sa nararamdaman nila. Marami kasi sa atin, they feel the struggle kasi alam nilang may rejection na naghihintay sa kanila. It does not cost much to be compassionate sa kapwa natin. No? Well said. Diba? Kaya kung narito pa rin kayo, nabutan nyo itong dulong part na to, kami ay nagpapasalamat. At kung meron kayong komento o makakatulong na remarks, tanong o suggestions kung anong nais ninyong pag-usapan pa namin ni Lennon sa tamang usapang ito, please feel free to like our page, Tamang Usapan Podcast. Send us a message sa email sa tamangusapanpodcast@gmail.com or visit our website sa tamangusapan.wixsite.com/TUUMT yung initials ng podcast. Yan po. Kung may magdo-donate po sa amin para makabili na kami ng domain, welcome din po. And also po, ano pa rin po, open pa rin po if you can help din po yung sa commercial natin last week, yung sa situation nga po nung sa kaibigan namin na si Francis, yung sa kanyang father. So please contact us or contact with Francis. So yun po. And also if you have a topic na gusto ninyong ipag-usapan natin, you can always reach us, no? And also please don't forget to rate us kung saan man pong platform kayo nakikinig. Maraming salamat po. And ito po ulit si Lennon. At ito si Russell. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Yan! Bye-bye! Maraming salamat po.